tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Dalawang magkasunod ngunit magkaibang operasyong militar ang yumanig sa takbo ng digmaang Russia-Ukraine noong kalagitnaan ng Agosto 2026. Sa isang panig isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking sabayang pag-atake ng mga drone patungo mismo sa rehiyon ng Moscow. Sa kabilang panig naman, nagpakawala ang Russia ng isang eksaktong pag-atake gamit ang Iskander-M na direktang tumama sa pinakamalaking pinagsamang planta ng bakal at pagmimina ng Ukraine sa lungsod ng Kryvyi at nagpahinto sa bahagi ng operasyon nito. Ipinakikita ng dalawang pangyayaring ito kung paano patuloy na lumalawak ang saklaw ng makabagong digmaan, hindi na lamang nakasentro ang labanan sa mismong linya ng sagupaan. Umaabot na ito sa malalayong pag-atake laban sa mahahalagang pasilidad, sentro ng logistika, industriya at iba pang infrastrukturang may malaking papel sa kakayahang militar at ekonomiya ng magkabilang panig. Kapag tinamaan ang kabisera o pangunahing sentro ng industriya, hindi lamang seguridad ng rehiyon ang naaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang daloy ng mahahalagang produkto tulad ng bakal. Sa ating pagsusuri ngayon, hihimayin natin ang bawat anggulo ng dalawang magkahiwalay na insidenteng ito batay sa mga ulat at datos na binanggit sa mga pinagmulan. Una nating titingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, dami at epekto ng malawakang pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa rehiyon ng Moscow. Pagkatapos nito, susuriin natin ang naging pinsala at posibleng epekto ng pagtama ng missile ng Russia sa sektor ng bakal ng Ukraine. Sa huli, paghahambingin natin ang magkaibang pamamaraang militar ng dalawang panig at ang kani-kanilang layunin sa psikolohikal at pang-ekonomiyang aspeto ng digmaan ng may balanse at neutral na pagtingin. Mula gabi ng Agosto 15 hanggang madaling araw ng Agosto 16, 2026, pumasok ang labanan sa himpapawid sa panibagong yugto. Ayon sa mga ulat na binanggit sa kaganapan, kabilang ang VN Express, naglunsad ang sandatahang lakas ng Ukraine nang tinaguri ang pinakamalaking pag-atake gamit ang mga drone laban sa Moscow sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ipinakita ng operasyong ito ang malawakang koordinasyon sa pagpapalipad ng napakaraming UAV patungo sa puso ng Russia. Ayon sa pahayag na iniuugnay sa alkalde ng Moscow na si Sergei Sobyanin, tinatayang nasa 600 Ukrainian UAV ang pinalipad patungo sa rehiyon ng Moscow sa loob lamang ng isang gabi. Ang ganitong karaming drone na sabay-sabay na lumilipad ay naglalagay ng matinding presyon sa sistema ng depensang panghimpapawid ng kabisera. Sa nasabing bilang, sinabi ng mga autoridad na hindi bababa sa 201 UAV ang matagumpay na napabagsak o napigilan habang papalapit sa himpapawid ng Moscow Oblast. Kung titingnan naman ang mas malawak na saklaw sa buong bansa, mas malaki pa umano ang naging operasyon sa loob ng 12 oras. Ayon sa Russian Ministry of Defense, umabot sa kabuuang 822 Ukrainian drone ang kanilang napabagsak sa iba't ibang rehiyon mula alas 8 ng gabi ng Agosto 15 hanggang alas 8 ng umaga ng Agosto 16. Ipinahihiwatig nito na bukod sa kabisera, sabay-sabay ding pinuntirya ang iba pang rehiyon na mahalaga sa logistika at depensa upang hatiin ang atensyon at kakayahan ng depensang panghimpapawid ng Russia. Ipinakikita ng malawakang pag-ataking ito ang patuloy na paglaki ng saklaw at kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake sa malalayong bahagi ng teritoryo ng Russia. Sa paggamit ng mga drone na ginawa sa loob ng Ukraine tulad ng Lyuchi at Bober, nagagawa ng Kyiv na puntiryahin ang mga lugar na daan-daang kilometro ang layo mula sa sariling hangganan. Nagbibigay ito sa Ukraine ng kakayahang lumikha ng panibagong problema para sa pamunuan ng militar ng Russia, lalo na kapag mababa ang lipad ng mga drone at ginagamit ang hugis ng lupa upang mahirapang makita ng mga radar. Sa aspetong psikolohikal, ang pagdating ng mga drone sa paligid ng kabisera ay may malaking epekto sa pananaw ng publiko. Ang tunog ng mga sirena at pagsabog mula sa mga sandatang ginagamit upang pabagsakin ang mga drone sa kalangitan ng Moscow ay nagpaparamdam na ang digmaan ay hindi na lamang nangyayari sa malalayong rehiyon. Nararamdaman na rin ito sa mismong sentro ng bansa. Nagdulot din umano ang mga pag-atake ng agarang problema sa paglipad ng mga sibilyang eroplano, dahilan upang pansamantalang higpitan o isara ang ilang bahagi ng himpapawid sa paligid ng Moscow. Bagamat karamihan sa mga drone ay napigilang makarating sa pinakasentro ng Moscow, nagdulot pa rin umano ng pinsala ang mga bumagsak na bahagi ng drone, piraso ng metal at mga sumunod na sunog sa katimugang bahagi ng Moscow Oblast.
Isa sa mga pangunahing pasilidad na napinsala ay ang malaking bodega ng kumpanyang Wildberry sa Coledino, distrito ng Podolsk, humigit kumulang 45 kilometro sa timog ng Cabecera. Ang Wildberries ay isa sa pinakamalalaking kumpanyang nagtitinda sa internet sa Russia. Ang sunog sa nasabing pasilidad ay nakaapekto sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga produkto sa lugar. Ayon sa pahayag na iniuugnay kay Governor Andrei Vorobyov, isang 83 anyos na lalaki ang nasawi sa insidente sa Podolsk, habang 6 na iba pa ang nasugatan dahil sa mga pagsabog at pagkasira ng mga istruktura. May 3 pang individual na naiulat na nasugatan sa magkakahiwalay na insidente malapit sa Moscow Ring Road o MKAD matapos tamaan ng mga piraso mula sa mga napabagsak na drone. Ang mga bilang na ito ang binanggit na kumpirmadong tala ng mga nasawi at nasugatan mula sa mga lokal na otoridad, habang nananatiling maingat ang mga opisyal sa pagbibigay ng impormasyong hindi pa ganap na napatutunayan tungkol sa pinsala sa mga gusali. Naglabas ng magkaibang pahayag ang dalawang panig hinggil sa pag-atake ng mga drone sa Cabecera. Mula sa panig ng Kremlin at ng Russian Defense Ministry, binigyang diin nila ang kahandaan ng kanilang patong-patong na sistema ng depensang panghimpapawid na humarang sa malaking bahagi ng mga papasok na drone. Kasabay nito, kinundena nila ang operasyon at tinawag itong gawaing terorista na umano'y naglalayong manira ng mga sibilyan at komersyal na pasilidad sa rehiyon ng Moscow. Sa kabilang panig, sinabi naman ng mga pinagmumulan mula sa depensa at militar ng Ukraine na bahagi ang operasyon ng kanilang estratehiya upang ipagtanggol ang bansa. Ayon sa panig ng Kiev, kabilang sa mga target sa likod ng linya ng labanan ang mga sentro ng logistika na maaaring gamitin kapwa para sa sibilyan at militar, mga imbakan ng elektronikong sangkap, at mga pasilidad na may kaugnayan sa paggabay ng mga drone na sumusuporta sa operasyon ng Russia sa larangan. Para sa Ukraine, ang pag-atake sa mga pasilidad na ito ay maaaring makabawas sa kakayahan ng Russia na patuloy na suportahan ang mga puwersa nito sa mahahalagang lugar ng labanan. Halos kasabay ng mga kaganapan sa Moscow, isa namang malakas na pag-atake ang naganap sa teritoryo ng Ukraine noong gabi ng Agosto 16, 2026. Naglunsad ang Russia ng pinagsamang pag-atake sa industrial na lungsod ng Kryvyi Rih sa Dnipropetrovsk Oblast. Ang pangunahing tinamaan ay ang ArcelorMittal Kryvyi Rih na dating kilala bilang Kryvyi-Rih at itinuturing na pinakamalaking pinagsamang planta ng bakal at pagmimina sa bansa. Ayon sa mga ulat na nakapaloob sa kaganapan, ginamit ng Russia ang 9M723 Iskander-M quasi-ballistic missile. Ang missile na ito ay kayang magdala ng mabigat na pampasabog at umaabot umano sa bilis na Mach 6 hanggang Mach 7 sa huling bahagi ng paglapit nito sa target, kaya napakahirap itong harangin. Ang pag-atake sa Kryvyi Rih ay naganap ilang araw lamang matapos ang isa pang ballistic missile strike na iniulat na tumama sa planta ng Zaporizhzhia sa lungsod ng Zaporizhia noong Agosto 11. Batay sa pahayag na iniuugnay sa pamunuan ng ArcelorMittal, nagdulot ng malubhang pinsala ang pag-atake sa mahalagang sistema ng planta. Tinamaan umano ang mga pangunahing pasilidad na namamahagi ng kuryente at ang ilang bahagi ng sistemang ginagamit sa mga blast furnace. Ang pagkasira ng mga linya at pasilidad ng kuryente ay nagresulta sa pagkawala ng supply ng enerhiya sa ilan sa pinakamahalagang bahagi ng buong planta. Ayon sa ulat, 2 manggagawa ang nasawi at 13 ang nasugatan sa insidente. Upang maiwasan ang mas malaking aksidenteng pang-industriya, kabilang ang posibleng pagtigas ng tunaw na bakal sa loob ng mga blast furnace kapag biglang nawalan ng supply ng kuryente, napilitan umano ang pamunuan na pansamantalang ihinto ang ilan sa mga operasyon sa pagtunaw at paggawa ng bakal. Ginawa rin ito upang maprotektahan ang libu-libong manggagawa habang sinusuri ang lawak ng pinsala sa pasilidad. Ang pagkagambala sa operasyon ng ArcelorMittal Kryvyi Rih ay maaaring maging mabigat na dagok sa katatagan ng ekonomiya ng Ukraine. Matapos mawasak at mapasailalim sa kontrol ng Russia ang malalaking planta ng Azovstal at Ilyich Iron and Steel Works sa Mariupol noong 2022, naging lalo pang mahalaga ang ArcelorMittal Kryvyi Rih sa produksyon ng bakal sa mga teritoryong kontrolado ng pamahalaan ng Kiev. Malaki ang papel ng pasilidad sa muling pagtatayo ng infrastruktura at sa mga pangangailangan ng bansa habang nagpapatuloy ang digmaan. Gumagawa ang planta ng rebar at wire rod na ginagamit sa pagkukumpuni at pagtatayo ng mga tulay, gusali at kalsada. Gumagawa rin ito ng structural steel na maaaring gamitin sa pagsasaayos ng mga riles at pasilidad ng kuryente, pati na rin sa iba't ibang proyektong nangangailangan ng matibay na materyales.
Bukod sa paggamit sa loob ng bansa, mahalaga rin ang sektor ng metalurhiya bilang pinagkukunan ng kita mula sa pagluwas ng mga produkto. Ang bawat toneladang bakal na naibebenta sa ibang bansa ay nagdadala ng dayuhang salapi sa ekonomiya ng Ukraine. Kung matagal na maantala ang produksisyon sa Kriviri, maari itong magresulta sa pagbaba ng kita, buwis at pondong nagagamit para sa mga pampublikong serbisyo at iba pang gastusin ng pamahalaan. Dahil dito ang matagal na paghinto ng mga blast furnace sa Kriviri ay maaaring magdagdag sa suliraning pampinansyal ng pamahalaan sa Kyiv. Kapag bumaba ang produksisyon at koleksyon ng buwis mula sa mabibigat na industriya, mas tumataas ang pangangailangan ng bansa sa tulong pinansyal mula sa mga kaalyado nito. Binibigyang diin ng ganitong sitwasyon kung gaano kahalaga ang malalaking pasilidad ng industriya sa kakayahan ng Ukraine na suportahan ang sarili habang nagpapatuloy ang digmaan. Hindi rin limitado sa loob ng Ukraine ang posibleng epekto ng pagkagambala sa planta. Ang ArcelorMittal Kryvyi ay nagluluwas ng iba't ibang produktong bakal at iron ore patungo sa mga bansang Europeo, kabilang ang Poland, Romania at Germany. Kung matagal ang pagkaantala ng produksisyon, maaaring magkaroon ng kakulangan sa ilang bahagi ng supply at posibleng madagdagan ang presyon sa presyo ng mga produktong bakal sa rehiyon. Kasunod ng pag-atake, nagsimula umano ang pamunuan ng planta at mga lokal na awtoridad sa agarang pagkukumpuni. Gayunpaman, ang pagpapalit at pagkukumpuni ng mga espesyal na pasilidad ng kuryente at mga bahagi ng blast furnace ay nangangailangan ng masusing pagsusuri, maaaring hindi agad maibalik sa buong kapasidad ang planta. Habang nagpapatuloy ang pagsasaayos, maaari ring gamitin ang ibang linya ng produksisyon upang mabawasan ang pagkaantala at mapanatili ang kahit bahagi lamang ng supply sa loob ng bansa. Kung paghahambingin ang dalawang operasyon, malinaw ang pagkakaiba ng paraang ginagamit ng dalawang panig sa makabagong digmaan. Sa isang panig, gumagamit ang Ukraine ng mas mura ngunit malalayong lipad na drone upang sabay-sabay na lumikha ng maraming banta. Sa kabilang panig, gumagamit naman ang Russia ng mas mahal at mas malakas na mga missile tulad ng Iskander-M upang magdulot ng malaking pinsala sa isang particular na target. Sa halaga at lakas ng pampasabog, malaki ang pagkakaiba ng dalawang uri ng armas. Ang ilang uri ng kamikaze drone ay mas mura kaysa sa ballistic missile at may mas maliit na pampasabog. Karaniwan din itong mas mabagal lumipad. Gayunpaman, kapag daan-daan ng sabay-sabay na ipinadala, maaari nilang pilitin ng isang sistema ng depensang panghimpapawid na harapin ang napakaraming target ng magkakasabay. Kabaliktaran nito ang Iskander-M na isang mas mahal at mas makapangyarihang missile. May kakayahan itong magdala ng mas mabigat na pampasabog at lumipad ng napakabilis patungo sa target. Idinisenyo ang ganitong uri ng missile upang wasakin ang mahahalagang istruktura, matitibay na pasilidad, at iba pang target na mahirap sirain gamit lamang ang maliliit na drone. Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng magkakaibang problema sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Para sa Russia, ang pagharap sa daan-daang drone ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng malaking gastos. Kapag ginamit ang mamahaling mga interceptor mula sa Pansir S-1, S-400 o iba pang sistema laban sa mas murang drone, maaaring mabilis na maubos ang inventaryo ng mga missile na ginagamit sa depensa. Para naman sa Ukraine, ibang uri ng problema ang pagdating ng Iskander-M. Dahil mabilis ang ballistic missile at maikli ang oras mula sa pagkakadiskubre hanggang sa posibleng pagtama, limitado ang panahon upang makapagpasya at makapagtanggol ang mga operator ng depensang panghimpapawid. Mas angkop laban sa ganitong banta ang mga sistemang idinisenyo para sa ballistic missile defense tulad ng MIM-104 Patriot PAC-3 at SAM-T. Dito nagtatagpo ang dalawang magkaibang paraan ng estratehikong pamumuwersa. Ang pag-atake sa paligid ng Moscow ay maaaring magkaroon ng malakas na psikolohikal na epekto, samantalang ang pag-atake sa mabibigat na industriya ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsalang pang-ekonomiya. Kapag maraming drone ang lumilipad patungo sa kabisera, naaapektuhan ang pakiramdam ng seguridad at normalidad ng mga residente. Ipinapakita rin ito na may kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga operasyong malayo sa mismong linya ng labanan. Bukod sa psikolohikal na epekto, maaari ring pilitin ng ganitong mga pag-atake ang Russia na magtalaga ng mas maraming depensang panghimpapawid sa paligid ng kabisera at iba pang mahahalagang lungsod. Kung mangyayari ito, kailangan timbangin ng pamunuan ng militar kung gaano karaming sistemang ilalagay sa likuran at kung gaano karami ang mananatili malapit sa mga aktibong lugar ng labanan.
Sa panig naman ng Russia ang pag-atake sa mabibigat na industriya tulad ng ArcelorMittal Kryvyi ay maaring magpahina sa kakayahan ng Ukraine na gumawa at magkumpuni ng mahahalagang materyales at infrastruktura. Kapag nasira ang mga pasilidad ng kuryente at mga pangunahing bahagi ng planta, maaring kailanganin ang malalaki halaga ng pera, kagamitan at panahon bago tuluyang maibalik ang produksisyon. Ang ganitong uri ng pinsalang pang-ekonomiya ay maaari ring magdagdag sa gastos ng digmaan para sa Ukraine at sa mga bansang tumutulong dito. Kapag humina ang malalaking industriyang nagluluwas ng produkto, nababawasan ang sariling kita ng bansa at tumataas ang pangangailangan sa panlabas na suporta. Sa mahabang panahon, ang kalagayang ito ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang bansa na tustusan ang pagpapatuloy ng digmaan at ang muling pagtatayo ng mga nasirang lugar. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga kaganapan noong Agosto 16, 2026 kung gaano kalawak ang naging saklaw ng digmaang Russia-Ukraine. Sa isang panig, gumagamit ang Ukraine ng maraming murang drone upang subukin at bigyan ng matinding presyon ang depensang panghimpapawid sa paligid ng Moscow. Sa kabilang panig, gumagamit naman ang Russia ng mabilis at makapangyarihang ballistic missile upang puntiryahin ang mahahalagang pasilidad ng industriya sa Ukraine. Sa mga susunod na araw at buwan, may ilang mahahalagang bagay na kailangang bantayan. Una ay kung babaguhin ng Russia ang pagkakalagay ng mga sistema nitong Pansir at S-400 sa pagitan ng Moscow, iba pang mahahalagang lungsod at mga aktibong lugar ng labanan matapos ang malawakang pag-atake ng mga drone. Ikalawa, mahalagang subaybayan kung gaano kabilis maisasaayos ang ArcelorMittal Kryvyi at kung kailan maibabalik ang sapat na supply ng kuryente at operasyon ng mga blast furnace. Mahalaga rin kung makagagawa ang planta ng paraan upang maiwasan ang pangmatagalang pagkasira ng mga kagamitan. Ikatlo, dapat ding bantayan ang magiging epekto sa pandaigdigang merkado ng bakal, lalo na kung maaantala ang pagluwas ng steel billets, slabs at iba pang produkto patungo sa Europa. Sa huli, patuloy na magiging mahalaga ang direksyon ng mga malalayuang pag-atake habang parehong pinauunlad ng Russia at Ukraine ang kanilang mga drone, missile at sistema ng depensang panghimpapawid. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa pinakabagong beripikadong balita at masusing pagsusuri sa mahahalagang pangyayari sa buong mundo. Kung naging kapaki-pakinabang para sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa ating channel upang lagi kayong may bagong impormasyon tungkol sa mahahalagang balitang pandaigdig.